Game? Magandang gabi po sa lahat at sa Panginoon. Amen. Tayo po lahat ay mag-invite na po sa mga ating kapatira na manood po ng Speak Life. Ito sa mga natin. Yan. Ito na. Mag-invite na po tayo. Okay. Invite natin ang ating mga kapatid. Amen. Invite nyo na po yung mga kaibigan nyo, mga kapatid nyo, kaibigan, mga ka-office mate, kung maging po yung mga estudyante on sa mga nagtuturo, yung mga estudyante nyo para ma-share po natin yung salita ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. Go na. Opening prayer muna tayo. Tayong lahat ay simula na Tayo po sa muna opening ay prayer. mananalangin. Sige, ating iyo po ang ating mga ulo. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat o Diyos sa isang pagkakataon na kami po ay magpagbahagi sa iyong banal na salita. Igiya mo po kami, Panginoon, at doon sa mga nakikinig, Panginoon, ihanda mo po ang spiritual na sisidlan at ikaw po, Panginoon, ang magpapaliwanag. Pangunahan mo kami sa aming sasabihin, Panginoon, at ikaw ay narito sa aming kasama namin ngayon sa aming kalagitnaan, O Lord. Salamat sa iyong kabutihan at ikaw ang aming guro ngayong gabi na to. Ikaw ang magpapaliwanag sa kanila, Panginoon. Gamitin mo lang ang iyong lingkod. Salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Ingatan mo po kami lahat, Panginoon, habang kami nakikinig, Panginoon, ng iyong banal na salita. Purihin ka, O Diyos, sa iyo lamang ang aming, ikaw lang palingin ng aming pinasalamatan at ikaw lang, Panginoon, ang aming Diyos na magbibigay sa amin ng tamang giya, Panginoon. Salamat, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakasin po. Okay. At testimony mo si Tayo pa ay dadako sa sa testimony. testimony. Si Ming ang bibigyan ng testimony Ako po ay natin. mag-testimony. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa lahat po ng ginagawa niyang kabutihan sa akin, hindi lang po sa akin, kundi sa buong pamilya ko.
nagpapasalamat po ako na kahit anuman pong pagsubok na dumating sa buhay ko, hindi po ako pinabayaan ng Diyos. Nandun po yung pagyakap niya at higit sa lahat po at patuloy niya pa akong bigyan pa po ng wisdom and knowledge na patuloy pa ako na lumakad ayon sa nais at kalooban niya. Salamat sa Panginoon sa mga biyaya, hindi lang po sa financial na pangangailangan, kundi sa spiritual at sa kalusugan po, God. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Ibinabalik ko pong lahat ng papurit pa sa salamat sa Panginoon lang. Umpisan mo na sa recap. Tayo po ay dadako na po sa recap ng tinuro ni Pastor kanina. Ito po ay ang title po ng ating tema ngayon ay Proclaiming Christ in the Cities. Ito po ay atin po matatagpuan sa Acts 11 verses 16 to 34. 34. Ang tema po ang salita na ito sa Acts hanggang 34 ng 17 na ito po ay tungkol po sa repentance o judgment. Bilang mga mananampalataya, dito po nakikita na nasa critical part talaga tayo ng ating mga mananampalataya. Bakit nasasabi na repentance o judgment? Dahil dito po ay kailangan natin magsisi. Halimbawa, kung tayo po ay bumibili ng isang bagay, di po ba isipin mo natin kung para saan ito po, ano ba ang kahinatnan o ano po ang gamit nito. Parang tulad po yan sa atin ng mga mananampalataya na ito po ay kailangan natin na may effect po sa ating buhay ang ating ginagawa po sa Panginoon, na kailangan po talaga ay nandun po yung pagsisisi at ang paghuhukom ay talagang katotohanan lamang. Halimbawa, pag tayo ay lumalakad sa madilim na bagay, ano po ba yung mararamdaman natin? Di ba nagkakaroon po tayo ng takot o fear? Na paano na madilim, syempre, andun yung takot natin. At wala po tayong dapat maisip kundi kailangan natin ng liwanag. May hawak tayong cellphone. Ito po yung cellphone na ito ay isa na rin po sa nagbibigay ng liwanag. Parang katulad po yan sa atin na kailangan natin ang salita ng Panginoon dahil siya po yung liwanag. Amen. At bakit tayo patuloy na lumalakad? Dahil kasama natin ang Diyos dahil siya yung liwanag natin. Amen. At dito po sa pagpunta ni Paul sa Athens, nakita niya po na parang nalungkot siya o na-shock siya na nakita niya po na sa dami ng iba't ibang revolto po na nakapaligid sa lugar na ito. At parang nakikita niya na parang biktima sila ng mga maling pananampalataya. Lahat po ng mga nakikita mo doon, revolto, maliban po doon sa nakalagay doon sa isang banda na the unknown God. So, ang mga tao dito ay puno po ang taong mga ito sa Athens ay puno ng mga religious beliefs, iba-ibang religious beliefs, na hindi lamang nila naiisip na ang Diyos talaga na ating kinikilala ay Panginoon na mayroong espiritu. Kaya sila parang kailangan talaga nila magkaroon ng pagsisisi. Pero dito, sinasabi ng Panginoon na hindi naman niya pinapalipas o pinapalampas yung mga nangyayari dito sa lugar na ito. At dito po sa Athens ay Athena. Ang dapat sa kanila po sa Athens, ang mga tao dito ay parang kinokontrol nila ang Diyos na hindi dapat tayo ang magkokontrol sa Diyos. At ang
ang dapat po makita ng mga tao dito ay ang kabutihan at ang kalooban ng Panginoon para sa kanila. Dahil dito po nahahabag si Paul dahil mga kaluluwa din ito na naliligaw lang na sa pagkakaroon ng pagkakakilala sa tunay na Panginoon. Sakto. Ano? Okay na? Thank you. Idadagdagan ko na lang yung binabasa ni Sister Ninin. Doon sa journey ni Paul doon sa Atenas. Okay. Namangha si Paul at saka medyo nag-init ang kanyang kalooban dahil ang nakikita niya, sobrang daming mga idols. Mga idols nila. Iwan ko kung anong klase mga idols na yon. Siguro meron doon yung nakakatakot na idols para siguro kung ano ang paniniwala nila doon. Ang mga idols nila ay mas marami pa yata sa mga tao doon sa Athena. Oo, tayo parang ang hirap magdasal doon sa napakaraming Diyos-Diyosan. Yun ang nakikita ni Paul. Kaya ang ginawa ni Paul, nakikipagmatwiran siya, nakikipagdebate siya doon sa mga Hudyo. Nakikita nga niya yung mga Hudyo doon na masisipag sa kabanalan. Medyo sabi ko, parang sabagay nakikita natin ngayon yan eh. Meron tayong nadadaanan ng mga church na napakaraming mga rebulto, may malalaki, may maliliit. Hindi natin alam kung saan doon yung sakto. Napansin ni Paul yung ganon. Kaya si Paul naman bilang isang mangangaral, siya yung nakakatuklas ng yung totoo talagang Diyos. Kailangan talaga ipapangaral niya yung katotohanan. Katulad din sa atin yan eh. Yung tayo ang nakakasumpong sa Panginoon na totoo, pangaral natin ng maayos doon sa hindi nakakasumpong ng katotohanan. Ganon ang ugali ni Paul. Kaya si Paul inaayos na ikinakausap niya tapos nakikipagmatuwiran siya doon sa mga pilosopo kasi marami din doon sa mga pananampalataya nila hanggang ang purpose ni Paul doon na ipapangaral ang Panginoon kasi nasumpungan niya doon sa isang dambana na mayroong Diyos na hindi kilala. Yon ang siguro nabuhayan ng loob si Paul doon, sabi ay mayroon pala Diyos dito na medyo makakapasok siya kasi yung mga altar doon kumpleto na mga Diyos-Diyosan. Nakasumpong si Paul doon ng isang Diyos na hindi kilala. Yon ang pinaliwanag ni Paul na pinaliwanag niya na yung Diyos na yun yung nagbibigay sa atin ng buhay. Yun yung Diyos na gumagawa ng langit at lupa. Ang iba naman hindi naniniwala. Marami talagang yung bagang mayroong paniniwala nila na yung sabi nila na kinagisnan na. Kaya lagi na lang nilang pinagtatanggol yung kanilang paniniwala. Kahit wala sa Biblia, doon sa isang lugar nga na pinuntahan ni Paul na bawat salita ni Paul ay tinitingnan din nila sa banal na aklat kung tama ba yung sinasabi ni Paul. Pero nakitaan natin na si Paul, hindi siya nadi-discourage doon sa mga taong mga ganon. Ganon talaga ang mararanasan kung ikay mananampalataya o ikaw ang mensahero o ikaw yung pastor. Yung pag-share ng mabuting balita, hindi lamang sa pastor na gawain yun kung hindi tayong lahat na mananampalataya kasi utos yun eh. Utos ng Panginoon yun na kailangan i-share nyo yung mabuting balita doon sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Hindi lang na pabayaan na lang natin yung pastor na siya na lang ang magwawali mag-isa doon. Tayong lahat bilang sumusunod kay Kristo, kailangan din natin mangaral.
Kailangan nating pumunta doon sa malalayo na walang takot. Si Paul hindi natatakot. Kahit hinahabol siya, kahit ano na nga, hindi siya nahihiya. Tayo, nahihiya minsan pagka tayo'y nangangaral. Tapos kaunting diferensya lang, hindi tayo pupunta doon sa ating mga prayer meeting dahil umuulan, wala tayong sasakyan. Nung araw sila palakad lang. Ganun talaga matibay talaga ang pananampalataya nila at saka meron talaga siyang pusa. Minsan sa atin, yung pusa nawawala, nagiging pusa na lang eh. Pero si Paul, sige pa rin ang sige siya kahit ang mga tao doon, mga pilosopo. Kung iisipin natin, parang hindi na yata tayo pakikinggan yan kasi sa dami na nilang paniniwala ang Diyos. Pinapaniwala ang Diyos. Pero si Paul, hindi siya nadi-discourage, sige pa rin siya ng pangangaral. Nung huli na, nung umalis na siya doon, ang nakikita niya na meron din palang mga tao na nananampalataya sa kanya. Kasi sabi pa dito sa 24 sa 34 pala. Sabi dito, datapwat nakisama sa kanya ang ilan mga tao at nagsisisampalataya. Ibig sabihin, merong naniniwala sa kanya at nananampalataya. Nasa mga ngayon isa si Dionisio at si Areopagita. Si Dionisio na taga Areopagita at isang babaeng nagngangalang Damaris. O ibig sabihin, meron talagang naaakay kahit papaano. Pero hindi 'yun ang yung bagang ang kailangan talaga doon na magpatuloy lang tayo pala sa pangangaral na katulad sa binigyan na tayo ng giya, yung giya natin si Pablo. Yun pala ng kahit papaano si Pablo ay pangaral siya ng pangaral kahit saan siya nagpupunta. Hindi niya iniisip na meron kayang makikinig sa akin, meron kayang maniniwala. Pero nakikita ng mga tao na ang pinangangaral niya, yung buhay na Diyos, at lalo na ang Diyos na mabubuhay, namamatay at saka nabubuhay uli. Medyo na yung mga tao doon, nawindang yung kanilang yung pananampalataya. Sabi ay parang totoo to kasi may buhay talaga na ang salita ni Paul. Kaya ibig sabihin tayo magsasalita na magsishare ng salita ng Diyos. Hindi na natin iisipin kung may makinig ba. Para tayo naghahasik ng binhi Kasi yung binhi pagka napunta sa magandang lupa, tutubo talaga yan at namumunga. Merong mga tao talaga na kahit nandoon na sila sa pananampalataya na marami silang mga idols, baka siya ay para siya talaga para sa Panginoon, talagang susunod yan sa Panginoon. At meron pa talagang sumusunod sa kanya. At yun talaga ang pinakahamon sa atin lahat na kailangan tuloy lang natin yung pangangaral natin. Ibibigyan natin medyo tatapusin na natin ang ating ikaw na mag closing prayer. Dako na po tayo sa closing prayer.
Tayo po ay dadako na po sa closing prayer. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na amin po ibinahagi, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na umipo po kayo ng mga puso, Panginoon, na upang po makilala ka, Panginoon, na ikaw ang Diyos na tagapagligtas, O God. Salamat, Panginoon, sa pagsama niyo sa amin. At Lord, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po kami, Panginoon, na bigyan pa po ng wisdom at knowledge, O God, upang magkaroon po kami, Panginoon, ng malalim pa po na kauhawan sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Shout-outs na po tayo. Shout-outs po kay Jess Cavillar, Irene Kida, Denny Rose Salisi, Christ Paraiso, at sa mga FOM pastors and churches, sa Piuduran, Pastor Carl Sandigan, sa Badian po kay Pastor Bong Flores, sa Tapel po kay Pastor Vicente Salisi at Pastor Berting Salisi, sa Burias kay Pastor Albarico Flores, sa Dulong Crusher si Pastor J. Lomel, for Maine po kay Pastor Aldrin Ching, FOM Outreaches, Mendoza, Pinagbisahan, Tanay, Cubao, Veterans, Padilla, Binangunan, Burias, and BS Japan. Thank you. Thank you and God bless May everyone. susunod na speaker sa Speak Life. Sa day 78 si RG Sandigan. Sandigan. Thank you. Thank you po and God bless everyone. God bless everyone.